Tara po, samahan nyo kung sa aking part-time job. Sana may makita natin yung mga ibang kasama ko dito. Kaso konti lang kami kasi weekend lang ngayon. Weekend ngayon. Tsaka hindi naman po kasi ako masyadong pupunta sa ibang unit dito. Sa unit lang po kasi ako nag-stay. Pero sana, mamaya break time at saka pag-uwi, sana may makausap tayo. Ayan po, break time lang po namin dito sa part-time job. Part-time mo rito, Kuya Joel? Si Kuya Joel po yan. Late na kaming kumain. Late na. Anong baon mo? 12:10 na. Yan, yung dinuguan. Hinahanap ng mga Pinoy yan. Dinuguan. Dinuguan limpo. Yan po? Limpo. Yung sa may tiyan ng baboy. Oo. Yung ginagawang pork belly. Yan. Yan po. Ginawang dinuguan. Pag break time po, kami lang dalawa dito. Solo namin. Si Kuya Joel po. Part-time po namin parehas itong trabaho na to. Yung full-time namin. Diretso pa mamaya sa full-time mo? Wala. Bukas. Ang full-time niya po is 3:30. Ano oras full-time mo? Alas 4. Alas 4. Yan. Kain muna po kami. Kain po tayo. Kain po yung baon ko. Ay, baon. Binili ko pala. Kain po tayo. Kung nang bisik, ano? Ayun po, tapos na yung break namin. Paglipit na si Boss Joel. Ayun. Ay, papagano na kami. Dahil late kami ng 5 minutes eh. Linis ng linis. Hindi na alam kung anong oras na eh. Iba talaga yung... Alis ka na. Iba talaga yung tamad eh. Hindi na. Yun talaga yung walang cellphone. Oo. Magtrabaho. Bawal mag-cellphone pa kasi sa trabaho. Okay. O sige. Bye-bye. Okay, mamaya na. Mamaya na lang. Okay. Ngayon, Tapos na. Oy, Boss Joel, tapos na yung trabaho. Ay! Tapos na. Tapos na po, sa wagas. Tapos na po ang 8 oras, kaya pinagputahan. 8.5, di ba? 8.5. Kaya, ngayon, inuman blos. Inuman? Oh, Saan? yan lang sa tabi-tabi. Puro plano eh. Patay mo rin, magbibigay tayo. Yung mga text boys, yan. Hindi mo grabe. Magbibirox po kami ngayon. Yan. Saan? Oo, mga bawat isa sa amin, pwede na yung $20. Barat. Wala dito, no? Wala, no? Meron. Sa Regina? Meron. Wala. Meron itong summer. Dadaan tayo. Tapos na Kaso po. nagbubukas yung mga alas 11 ng gabi. Tapos na. Oh, pre, batiin mo yung mga taga sa inyo. Oo. Mga taga-Sampalis po dyan. Sambalis? Sambalin nyo ka? Oo. Saan sa Sambalis? Doon po sa Kwan. Sa... Hindi na po alam kung saan bayan. Saan nga sa Sambalis? Sambales, Kabanggan. Kabanggan? Oo. Saan yun? Yung mga chicks po ng kasama ko po dito. Yun. Bahala ka pag nabas tayo dito. Ipopost ko to, bahala ka. Ha? Ipopost ko to. Ay, ganyan lang po eh. Oo, kailangan mag-share lang dito sa Regina, no? Tapos na po yung pinagputahan ng e-towers. Ngayon, kung hindi ka magloko-loko, walang nangyayari sa'yo dito. Tapos Ano? mamalingki ka, Oo. kulang pa yung isang araw mo. Ikaw, Boss Roel, ilang trabaho mo? Dalawa ni trabaho. Ayun si Boss Roel. Oh. Tatlo, no? Hindi, dalawa. Na? Dalawa lang. Ayun si Boss Roel. Ay, wala pang suportado sa isang kabit. Baka maniwala yung mga tao rito. Tapos iba pa yung trabaho ko sa Ubolnay. Oo. Iba ba? Uy, ipopost ko to, bahala kayo pa. Magkaway-away na tayo dito. Wala, puno. May nagbabantay na po ng mga pulis. Meron kasi ano dito, event yung mga Sikh community. Yung nagja-jogging po ng ganyan. Yan. Yan, nagja-jogging. May preview po yung isang skin day. Ay, hindi naman panran ngayon. Yung Sikh yan. Sikh community. Yan. Yan po yung... Ito po yung nabibidyo ko dyan. Mag-ingat-ingat po yung mga chicks nyo. Ay, yan po. Marami pong salamat at thanks God at natapos po yung 8 hours and a half part-time po dito sa gobyerno. Yan, pauwi na po ako ngayon. At ayun, yun lang po talaga ang buhay dito. Wala kang magawa, maghanap ka ng part-time. Kung may gusto kang bilhin
extra, part-time ka, second job ka, mag-double job ka. Pero naman kung hindi naman, kung okay ka na, kahit hindi mo na kailangan mag-double job, unless na lang talagang malaki ang sahod mo, ay hindi mo na kailangan mag-double job o part-time job o kahit mag-part-time. Yung sa akin naman po dito, ano siya, permanent part-time. So dito po sa gobyerno, pag kumukuha kayo ng position is mag-start po kayo ng sinatawag nilang casual. So yung casual po na yun, dapat po is yung availability mo is open. Pag sinabing open, pwede kang pumasok ng gabi, pwede kang pumasok ng afternoon, shift, day shift, ganon. Dapat flexible ka sa oras. Ngayon po, pag nakuha mo na yung seniority mo ngayon, or every year, pwede po kayong mag-apply ng magpasa ng availability nyo. Every year po yun. April yata yun or February. Magpa-file ka ng availability mo. Kung halimbawa, available ka ng Monday, Tuesday, Wednesday, or kung anong oras ka lang available, isusulat nyo po dun sa form na yun. Tapos yun lang po ang susundin nila. Outside po ng availability nyo, hindi ka nila pwedeng bigyan ng shift. Ganyan po dito. At kami po dito sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, unionize po kami. Although ewan ko po kung para sa inyo maganda yung union sa atin sa Pilipinas, pero po dito meron naman po siyang magandang naitutulot. Talaga pong sinusuportahan ng union yung mga members niya, yung mga member niya. At kung minsan po yung mga company, compulsory siya, kailangan ka mag-member muna yung union bago ka makapasok sa company nila. Ganun po. So yan, unionize po kami, kaya sinasabing kung ano yung availability mo lang, kung ano available mo lang, kung ka lang tatawagin. So tapos po ngayon, pag nakakuha na po kayo ng seniority, or kung nakakuha kayo ng position, mag-apply po kayo ng position, yung sinasabi lang bidding position. So sa online din po yon, sa online. Pag po kasi nakapasok ka sa gobyerno, bibigay na sa iyo yung site kung saan ka pwedeng mag-login, mag-check ng schedule, mag-check ng pay stub, at pwedeng mag-apply din ng ibang posisyon. So mayroon po iba't ibang posisyon, mayroong permanent full-time. Yung po yung permanent na yon, yung sinasabi lang mayroon kang max out ka sa 3 weeks na yun, max out po. Sinasabi lang full-time ka, full-time na trabaho. So permanent po yun. So ibig sabihin, pag permanent, sa'yo na po yun habang buhay, unless maghahanap ka ng ibang posisyon. So meron naman po silang sinasabi nila temporary full-time. Yung temporary full-time na yun, meron po siyang natawag ko, parang hindi naman length. Meron siyang position is hanggang 2026 lang, hanggang January 2026 lang. So hindi naman sa expiry. So yung position mo is hanggang January 2026 ka lang. After nun, babalik ka sa position mo uli na casual. So temporary lang talaga siya, pero full time ka. Yun po. Meron naman po silang sinasabi na temporary part-time. Temporary. Meron po silang sinasabi na permanent part-time. Yung pong permanent part-time na yun, katulad na sa akin, part-time lang po siya, mga 32 hours in a week. In 3 weeks, mga sa mga 56 hours in 3 weeks, ganyan po yun, 64 hours in 3 weeks. Ganyan po, ang computation po nila is 3 weeks. So 3 weeks, so ganyan po. So tulad na sa akin is permanent part-time. So permanent part-time siya ng 32 hours. So every weekend lang po ako pumapasok. Pag tatlong weekend, mayroon po ako day off. Yun po yung rest day ko. So ganun po yun. Ganyan po yung mga posisyon. Tapos meron pong relief, casual and relief, parehas lang po yun. Pero ang kagandahan naman po dito, kahit sabi mo casual ka lang na hindi guaranteed yung hours mo, pwede ka naman mag-apply sa iba't ibang facility ng gobyerno dito. Kasi isang company lang po yan. Halimbawa nasa Pasco Hospital ka, mag-apply ka ng relief position doon sa General Hospital, or mag-apply ka ng relief position sa Wascana, sa Pioneer,
sa Santa Maria, mga ganyan. So pwede kang mag-apply. So ngayon tinitingnan po nila ng scheduler ngayon kung halimbawa bakante ka sa araw na to at nangangailangan ng manning ng tao dun sa General Hospital, kung ikaw na yung susunod sa line, seniority rin po yan eh. Kung ikaw na yung susunod, tatawagan ka na ngayon nila. So nasa sayo po yun. Pag regular ka na, pag natapos mo na yung provision mo, nasa sayo kung gusto mo sagutin, kung gusto mo pasukan o hindi. Pero usually po pag sinagot mo, kung nag-no ka, kung minsan na ma-mark po sa'yo yan, lalo na kung under provision ka. Yun po, ganun lang po ang trabaho dito namin dito. Maganda siya. Actually, nung bago po ako dito, gaya ng sinabi ko, dapat flexible ka sa hours. Nagtatrabaho ko sa isang private company ng full time noon, panggabi, 9 PM to 5 AM. Tapos paglabas ko, kuminsan tawagan ako, papasok ko kuminsan ng 7 to 3:30, kuminsan 3 PM to 11:30. Kuminsan tatawag na lang ako sa kabilang trabaho na malilate ako. Pinaglaruan ko lang po. So inano ko lang po siya hanggang sa matapos ko yung probationary ko. At tapos nakapag-bid na ako ng posisyon. Hanggang sa nag-workout na lahat ng schedule ko. Ganun po. So pero ang tagal ko rin na nag-sacrifice, na hindi ko pwedeng mamiss yung isang schedule kasi under probation ako. Ang hirap din po. Mahirap kasi dalawa full time ko noon. Bali paglabas ko sa isang panggabi, diretso ng pangumaga, labas pa ako ng 3:30. Tapos siyempre may gagawin ka pa sa mga bata, malilit pa yung mga banak ko noon, dire-diretso. Tapos kumisan pag weekend mayroon pa kami isang trabaho sa stadium. Pag may laban, nagtitinda pa kami ng mga beer doon. So wala na akong tulog noon. Buti na lang may mga vitamins na iniinom ako na medyo hiyang sa akin. So na-survive ko po yun. Halos 3 years ko rin ginagawa yun. Kaya siguro, hindi naman siguro, pero kaya siguro yun, na nasa-arpes na konti yung health ko. Ay, dali, isa ko lang to. Pero masaya naman. Siyempre kung may gusto kang bilhin, may tinutulungan ka, kailangan mong gawin ng mga ganyan na diskarte. Kasi dito sa Canada po talaga, manghihinayang po talaga kayo kung maganda yung trabaho niyo sa Pinas, may kaya kayo sa Pinas. Pagdating niyo po dito sa Canada, talagang trabaho lang po kayo dito, unless talagang maganda yung nakuha yung posisyon. Pero usually po dito nag-start tayo sa from the bottom o from the scratch talaga. Tapos mag-aral ka lang ng konti, yun hanggang sa makuha mo yung magandang position para sa'yo at magandang sahod din. Gaya po ng may mga kaibigan din na po ako dito na galing Pinas na nurse po sila. So pagdating nila po dito, hindi pa sila nurse, kailangan nilang i-challenge yung exam. Pag naipasa nila, doon po sila magiging sinasabi nilang RN or LPN. Yun po. Sorry po, hindi po ako expert sa mga ganito. Yun lang po ikwento sa akin. May kaibigan po kasi ako talaga. Yung iba naman ayaw nilang challenge, gusto muna nilang mag-aral. So yung iba nag-aral muna bago naging LPN, tapos naging RN, ganyan po. So trabaho po talaga. Sipag ka dito. Ito yung tamang lugar. Ito yung tamang lugar para sa iyo kasi yung pagod, yung sipag mo dito sulit at babayaran po sa tama. Depende na lang. Yung iba naman tao dito sabi hindi sulit. Pero kung grateful ka sa mga blessings na dumarating sa iyo, sa akin kahit mababang mataas, blessings pa rin sa akin yan. I'm very very thankful ako sa mga nangyayari sa akin. Yung ganun po yan. Gusto ko lang i-share. So ngayon ang init po dito, sobra init. 21 ano bang temperature ngayon? Init. Mag-aircon tayo. Ayan. So mainit po dito sa Regina, which is gustong-gusto ng mga ibang tao rito. Maganda naman para makalabas-labas kami ngayon. Meron kami para magkaroon kami ng mga outdoor activities. Yan, kagabi napakalakas po ng Aurora Borealis. Kung alam niyo po yun, yung Northern Lights na sinasabi. Napakaganda po ng clouds ng ulap kagabi. Sumasayaw po, iba-ibang kulay, iba-ibang
para mga pailaw, napakaganda. Yung ibang mga kasama nating yung mga ibang tao pumupunta pa saan ba yun, sa lugar ng nagyelo, bago saan ba yun, parang lugar na yun, para lang makakita ng Northern Lights. Kami swerte kami dito, pinalad kami dito. Meron po kaming nakikita dito. So mamayang gabi malakas na naman daw, kasi meron po kaming apps dito na makikita mo kung ano yung possibility, yung chances na makita mo. Meron po kaming apps dito. So mamayang gabi malaki yung chances na magpakita si Aurora, sinasabi nilang Aurora Borealis or Northern Lights. Ayan, so ganyan lang po, ganyan lang ang buhay dito. Nakita niyo naman yung mga kasama ko kanina, nagbibiroan kami, biro-biroan lang po yun, kasi ganun lang dito eh. Yun mo, nagkasama lang kami nung break time, nung huddle, nung break time at saka nung pauwi. So after nun, uwi na naman po kasi papasok naman siya sa ibang trabaho. Ganyan lang po dito, kaya minsan pag mayroon kaming chance na magkakasama, magkukwentuhan, talagang biruan na talaga, kahit minsan kahit anong biro na lang. Hindi naman po kami kasi talagang magkakakilala. Doon lang kami nakikita sa trabaho na yun. Kaya at least kami, nagbibiruan kami, napapasaya namin kahit siyempre galing kami trabaho, nawawalan yung pagod. Kaya papasalamat din naman kami. At maganda yung mga naging relasyon namin sa bawat isa't isa. Yan. So ayan po, na-share ko lang. Pero marami pong video dyan dito. Marami naman pong video na mas makakapag-explain sa inyo talaga yung buhay dito sa Canada, at mas marami kayong makukuhang information at idea. Sa akin, hindi naman po ako nagre-research. Yun lang akin to, ako lang. Hindi ko po nilalahat yung kwento ko, ako lamang po to. So yan po, sige po, paki-follow na lang po yung mga videos ko, ay yung channel ko, tsaka paki-panoorin nyo na lang po yung mga videos ko kahit hindi nyo napakinggan, dahil wala naman po kayong makukuha information. Masaya lang po ako na i-share ko sa inyo to. Sige po, bye bye po and God bless po. Lagi po, huwag po natin kalimutan mag-pray. Yun po, enjoy the rest of the day po.